King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1199. Ang Spacetime Robe. Maghintay at tingnan natin. Sagot ni Zhao Feng pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip. Hindi makukuha ni Zhao Feng ang kanyang mga kamay sa isang kayamanan dahil lang sa gusto niya ito. Natural na kailangan niyang pumili ng mas madaling mga target. Susubukan niyang ipaglaban ang alinmang kayamanan na may pinakamagandang pagkakataon na makuha niya. Maliban sa 4 na pangunahing kayamanan, ilang mga kayamanan sa antas ng Spatial Lock Mirror ang bumaba din sa batch na ito. Tara na, mabilis na umalis ang rank 4 True God ng Blue Scaled Race kasama ang kanyang grupo. Hindi niya tadhana na makakuha ng alinman sa pinakamahalagang kayamanan, ngunit ang mga kayamanang iyon na may mababang ranggo ay napakahalaga pa rin sa isang tulad niya. Whoosh! Whoosh! Sa isang iglap, 70% ng mga koponan ang umangkas sa hangin. Karamihan sa kanila ay hinahabol ang 4 na pangunahing kayamanan, na ang mas maliliit na koponan ay kinikilala na wala silang pagkakataon at hinahabol ang mas mababang mga kayamanan. Ang isang maliit na bilang ng mga koponan ay nagpasya na manood na lang sa ngayon. Anong antas ng Divine Weapon ito? Isang maliit na grupo ang walang ingat na lumapit sa isang mahabang pilak na espada. Mula sa malayo, naramdaman nila ang makapangyarihang mapangwasak na lahat ng sword intent sa silver sword na ito. Thwish! Ang pilak na espada ay biglang tumalikod at nagsimulang dumiretso sa grupong ito. Nang iikot ng espada ang dulo nito patungo sa grupo, naramdaman ng lahat ng miyembro na napunta sila sa mundo ng mga espada, ang hangin sa paligid ay puno ng sword intent. Swish! Sa isang silver flash, ang espada ay tumagos sa kalawakan at lumitaw sa harap mismo ng grupo. Swoosh! Habang lumipad ang espada, 5 eksperto sa grupo ang nahati sa 2 katawan at kaluluwa at bumagsak sa lupa. Ang mga nakaligtas ay nakatayong nagyelo sa pagkabigla, na walang lakas ng loob na gumalaw ng isang kalamnan. Ang eksenang ito ay tinakat din ang lahat ng iba pang grupo na nagbabalak na lumapit sa espada. Isang magandang espada. Isang kislap ng liwanag ang dumaan sa mga mata ni Quasi-God Heaven Swallower. Ang gayong nakakatakot na espada ay natural na isang perpektong tugma para sa kanya. Thwish! Kahit na napatay ang 5 tao, hindi umalis ang pilak na espada. Nagpatuloy ito sa walang tigil na paglipad na parang hinahamon ang mga tao sa ibaba. Tulungan mo akong makuha ang espadang iyon. Inutusan ng Quasi-God Heaven Swallower ang mga eksperto ng Heaven Devouring Sacred Land. Ang God Realm Sacred Lands ay may napakalalim na reserba ng mga mapagkukunan, at lahat sila ay natural na nakarating sa lihim na dimensyong ito ng sapat na handa. Gayunpaman, kahit na kailangan nilang maging maingat sa isang napakalakas na espada. Sa ibang lugar, sinusubukan ng Tianian Sacred Land at ilang iba pang grupo na makuha ang Greystone Disc. Gayunpaman, sa tuwing nakakakuha sila sa loob ng 100 zang ng Stone Disc, tatakbo sila sa isang spatial barrier. Ang mga mahiwaga at sinaunang salita ay kumislap sa ibabaw ng spatial na hadlang na ito. Sa pamamagitan lamang ng pag-unawa sa mga salitang ito makakalapit ang isang tao sa Heaven Yuan Stone Disc. Sabi ni Quasi-God Sikong na may bahagyang madilim na ekspresyon. Medyo pamilyar siya sa mga salitang ito, ngunit nababasa lang niya ang mga ito. Ang tunay na pag-unawa sa kanilang mga nilalaman ay isang tunay na mahirap na gawain. Subaybayan ang kayamanang ito. Itinuro ni Quasi-God kung Yuan ng Spacetime Sacred Land ang Spacetime Robe habang nag-utos. Swish! Swish! Ang Spacetime Robe ay kumikinang sa hangin habang lumilipad dito at doon, walang makalapit dito. Gayunpaman, kung ihahambing sa iba pang mga kayamanan, ang panganib ng paghabol sa Spacetime Robe ay ang pinakamababa. Gagawin namin ang aming layunin na ang pilak na damit sa ngayon. Matapos pagmasdan ang sitwasyon ng ilang sandali, nagpadala si Zhao Feng ng mensahe sa iba pang miyembro ng kanyang grupo. Si Zhao Feng ay hindi gumamit ng mga espada, kaya ang pilak na espada ay hindi masyadong kapaki-pakinabang. Para sa gray na disc, hindi malalampasan ni Zhao Feng ang pagsubok na ipinakita nito. Ang isa pang kayamanan ay isang bola ng violet na apoy na nagninangas sa hangin. Ang kayamanan na ito ay maaaring angkop para kay Zhao Feng, ngunit ang Black Flame Kilin ay nakatutok dito.
Ang Black Flame Kilin at ang mga sinaunang hayop na kasama nito ay mas malakas kaysa alinman sa tatlong Sacred Lands. Masyadong malaki ang panganib, kaya sumuko si Zhao Fang sa kayamanang iyon. Ang natitira lang nitong damit na pilak. Sa pananaw ni Zhao Fang, ang pilak na damit na ito ay maaaring ang pinakamahalaga sa lahat ng apat na pangunahing kayamanan. Bukod dito, ang pilak na damit na ito ay tila hindi masyadong agresibo. Ang tanging nagawa nito hanggang ngayon ay kumislap sa hangin habang umiiwas sa pagtugis ng lahat. Whoosh! 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 Ang Black Destruction Serpent Dragon at ang iba pa ay sumunod kay Zhao Fang sa paglipad patungo sa isang tiyak na direksyon. Ang kayamanang ito ay kabilang sa Blue-Scaled Race. Ang mga miyembro ng Blue-Scaled Race ay nakikipaglaban sa ibang grupo dahil sa ibang kayamanan. Dahil ang karamihan sa mga eksperto ay nakatuon sa apat na pangunahing kayamanan, ang mga pakikibaka para sa mas mababang mga kayamanan na ito ay hindi kasing matindi. Brat, anong ibig mong sabihin dito? Biglang napansin ng mga miyembro ng Blue-Scaled Race na papunta sa kanila ang team ni Zhao Fang. Natural, ito ay dahil nagustuhan namin ang kayamanang ito. Si Zhao Fang ay nagbigay ng masamang ngiti. Sinubukan silang patayin ng Blue-Scaled Race ilang saglit lang kanina, ngunit umalis sila kapag nabigo sila. Si Zhao Fang ay hindi altruista. Kung siya ay may pagkakataon, hindi niya hahayaan ang mga tao ng Blue-Scaled Race. Flame Slicer. Ang maliit na Ling ay walang awa, kaagad na gumamit ng isang nakamamatay na galaw. Swoosh! Ang mga sinulid ng apoy ay nagsanib sa isang bahaghari na lambat ng apoy na lumipad sa himpapawid sa Blue-Scaled Race. Destructive Dragon Blast. Hamang Thunder, Flash of Lightning. Agad na umatake ang lahat sa pangkat ni Zhao Fang. Pumunta ka. Ang mga miyembro ng Blue-Scaled Race ay nagsama-sama upang labanan. May bentahe sila sa bilang at walang takot sa grupo ni Zhao Fang. Junior, ang Blue-Scaled Race ay hindi nagdulot ng pinsala sa iyo. Hindi na kailangang mag-away sa isa't isa ng ganito. Ang rank 4 True God ng Blue-Scaled Race. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Zhao Wang. Ang divine weapon ng kamatayan na taglay ni Zhao Wang ay tiyak na hindi karaniwan. Hindi pa rin siya nakaka-recover sa dati niyang injury. Ano? Ang natitira sa mga miyembro ng Blue-Scaled Race ay nabigla, na walang mas nagulat kundi si Quasi-God Lanye. Ang kanilang rank 4 True God ay talagang sumuko kay Zhao Fang at humihingi ng kapayapaan. Ang Blue-Scaled Race ay hinabol kami ilang minuto lang ang nakalipas, na nagbabalak na patayin kami. Kung humingi kami ng kapayapaan, papayag kaya ang Blue-Scaled Race? Ngumisi si Zhao Fang. Bago pumatay ng iba, ang isa ay kailangang maghanda upang patayin. Hihihi, mabuting Ginoo, magtulungan tayo at pangalagaan ang Blue-Scaled Race, at pagkatapos ay maaari tayong magpasya kung kanino ang kayamanan. Nakita ng kabilang grupo na may conflict sa pagitan ni Zhao Fang at ng Blue-Scaled Race at agad na naglabas ng imbitasyon. Patayin. Ang koponan ni Zhao Fang at ang iba pang koponan ay nagsanib at inatake ang Blue-Scaled Race. Umalis. Ang rank 4 True God ng Blue-Scaled Race ay sumigaw. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama, ang panig ni Zhao Fang ay mayroon na ngayong kaparehong dami ng tao, ngunit ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay higit na nalampasan ang Blue-Scaled Race. Swish! Ang mga ginintoang pakpak ay kumikislap habang si Zhao Fang ay nag-transform sa isang stream ng ginintoang liwanag, diretsong umaakyat sa dalawang Hu Brothers. Noong unang sumali si Zhao Fang sa grupo ng Blue-Scaled Race, walang ginawa si Hu Cheng kundi manggulo para sa kanya. Sa kritikal na sandali, iniwan pa niya ang mga miyembro ng kanyang sariling lahi at tumakas ng mag-isa. Nang maglaon, pinangunahan niya ang isa pang grupo ng mga tao upang harapin si Zhao Fang. Ang mga salungatan ni Zhao Fang sa Blue-Scaled Race ay nagsimula kay Hu Cheng. Sky Penetrating Finger. Ipinalibot ni Zhao Fang ang Lightning Fire Obliteration at ipinutok ito mula sa dulo ng kanyang hintuturo. Thwish. Isang manipis na gininto ang apoy ang sumiklab sa hangin, tumatawid ng malalayong distansya sa isang kisap mata. Arg! Napasigaw si Hu Cheng, hindi na nakatakas. Lubos niyang pinagsisihan ang paggawa ng gulo para kay Zhao Fang. Napatay sa isang suntok. Si Zhao Fang ay isang quasi-god na ngayon, at ang kapangyarihan ng kanyang Lightning Fire Obliteration ay mas higit pa kaysa dati.
Kapag pinagsama ang kanyang level 1 fire intent at ang sky-penetrating finger, napakadali na agad na burahin si Hu Cheng. Little brother. Sumigaw si Husang sa galit, ngunit maaari lamang siyang tumalikod at tumakas ng mabilis hanggat kaya niya. Sa blue-scaled race, ang pinakakinaiinisan ni Zhao Feng ay si Hu Cheng, habang ang pangalawa ay maaaring siya lamang o si Kwasi God Lanye. Ngunit sa sandaling ito, ang rank 4 True God ng blue-scaled race ay walang interes na makipaglaban sa dalawang grupo. Siya ang pinakamabilis na tumakbo, at ang iba pa sa grupo ay nakasunod lamang. Walang nagmamalasakit kung si Husang ay nabuhay o namatay. Little Ling, patayin si Kwasi God Lanye. Nagmensahe si Zhao Feng kay Little Ling. Maliban kung ginamit niya ang ilan sa kanyang mga trump card, mahihirapan si Zhao Feng na patayin si Kwasi God Lanye, kaya ipinaubaya niya ang gawaing ito kay Little Ling. Swish! Ginamit ni Zhao Feng ang kanyang Metal Lightning Radiance Wings para mabilis na makahabol kay Husang. Zhao Feng, bitawan mo ako. Pinatay mo na ang kapatid ko. Naramdaman ni Husang ang nakakatakot na wind lightning intent sa likod, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot. Masyadong mabilis si Zhao Feng. Imposibleng makatakas siya. Ikaw ang big brother. Hindi ba dapat samahan mo siya? Hindi mapigilan ni Zhao Feng ang mapangiti. Sky-destroying Sacred Lightning Palm. Inilipat ni Zhao Feng ang kanyang soul power at sacred power sa isang palad na gawa sa gintong apoy ng kidlat. Boom! Bang! Thump! Ginawa ni Husang ang kanyang makakaya upang lumaban, ngunit siya ay napakahina. Ang pag-atake ni Zhao Feng ay nagtulak sa kanya pabalik ng ilang dosenang li, na iniwan ang kanyang katawan na nasunog na itim. Thwish! Sa pamamagitan ng sky-penetrating finger, binawian siya ng buhay ni Zhao Feng. Sa ibang lugar, si Kwasi God Lanye ay may ilang eksperto na nagpoprotekta sa kanya. Kahit na naabutan ng Black Destruction Serpent Dragon at nagsimulang tumulong kay Little Ling, napakahirap pa ring patayin si Lanye. Pagkatapos ng lahat, si Kwasi God Lanye ay isang kababalaghan ng blue-scaled race, sa isang ganap na naiibang antas mula sa Hu Brothers. Master, ang mga tao ng Spacetime Sacred Land ay lumalapit sa pilak na damit na iyon. Sa sandaling ito, nagpadala ng mensahe ang nakaasol na elder kay Zhao Feng. Ibinaling ni Zhao Feng ang kanyang mga mata upang tingnan ang kalangitan. Ang maraming eksperto ng Spacetime Sacred Land pati na rin ang iba't iba pa na nagnanais ng Spacetime Robe ay nagawang gumamit ng ilang paraan upang paghigpitin ang mga paggalaw ng Spacetime Robe. Halos 50 tao ang nasa paligid ng Spacetime Robe. Itigil ang pagtugis sa blue-scaled race. Sa sumigaw na utos na ito, lumingon ang lahat at lumipad kasama si Zhao Feng patungo sa Spacetime Robe. Bagamat ang Spacetime Robe ay pinaghigpitin sa isang partikular na lugar, napakabilis pa rin nito, at maaari rin itong gumamit ng mga special na diskarte tulad ng instant movement. Dahil dito, wala pang nakahuli nito. Ang Spacetime Robe. Ang mga mata ni Kwasi God Kung Yuan ay kumikinang sa pananabik habang inilabas niya ang isang kulay pilak na anting-anting na jade. Pumunta ka. Inihagis ni Kung Yuan ang anting-anting sa Spacetime Robe. Swish. Tulad ng inaasahan, ang Spacetime Robe ay umiwas sa anting-anting. Bam! Pinaandar ni Kwasi God Kung Yuan ang kanyang divine power habang siya ay sumisigaw. Broom! Agad na sumabog ang Silver Talisman, at ang Space Intent na may halong Soul Ripples ay kumalat sa lugar. Ang lahat ng espasyo sa paligid ng punto ng pagsabog ay nagsimulang lumibot habang ang malakas na alon ng kaluluwa ay dumaan sa paligid. Buzz! Bizz! Nanginginig ang mahinang layunin ng Spacetime Robe habang huminto ito ng 1 segundo. Ang mga hindi alam kung ano ang mangyayari ay naapektuhan din ng pagsabog, ang mga eksperto na may mahinang soul intent ay nawalan pa ng malay. Sugod. Si Kwasi God Kung Yuan ang unang bumaril pasulong. Ang isang bahagi ng mga tao ng Spacetime Sacred Land ay napanatili ang kanilang kamalayan at sumunod sa kanya. Whoosh! Whoosh! Nagsimula ring gumalaw ang mga eksperto na nanunood mula sa malapit. Swoosh swoosh. Si Zhao Feng, ang Black Destruction Serpent Dragon, at ang iba pa ay mabilis na nagsimulang lumapit din sa Spacetime Robe. Nakuha ko na. Ang Kwasi God Kung Yuan pa rin ang pinakamabilis, gayunpaman, at ang kanyang kamay ay inagaw ang Spacetime Robe. Swish!
Ngunit nagulat ang lahat, dumiretso ang kamay ni Kung Yuan sa spacetime robe. Buzz. Biz. Nagsimulang lumabas ang spacetime robe ng isang kamanghamanghang spatial shadow na pumuno sa lugar. Ang sinumang nasa loob ng isang tiyak na distansya ng spacetime robe ay biglang natatakpan ng isang layer ng pilak na liwanag, at pagkatapos, na may swish. Nawala sila. Lahat ng malapit na eksperto ay natulala sa eksenang ito. Ang spacetime robe ay naglaho kasama ang lahat ng taong malapit dito. Si Zhao Wang at Zhao Wan ay nakatayo sa hangin, ngunit walang pag-aalala sa kanilang mga mukha. Alam nila na, sa sandaling ito, ayos lang si Zhao Fang. King of Gods, Kabanata 1200. Spacetime Combat Skills. Saan ito? Anong nangyari? Naririnig ni Zhao Fang ang maraming nababahala at nagtatanong na mga boses. Iniskan ni Zhao Fang ang lugar. Ito ay isang walang laman na dimensyon kung saan lumutang ang 42 bula, bawat isa ay may hawak na isang tao. Isang pintong pilak ang kumikinang sa harap ng bawat isa sa kanila. Bang! Sinubukan ng ilan sa mga tao na sumabog sa mga bula, ngunit sa lalong madaling panahon natanto nila na kahit na ang pinakamalakas nilang pag-atake ay nabigo sa pag-alog ng mga bula. Ang lakas ng kalawakan. Bulong ng isang rank 4 true god ng spacetime sacred land habang hinawakan niya ang bula. Ito ay isang miniature na dimensyon ng napakataas na antas. Walang sino man sa mga taong naruroon ang may kakayahang sirain ito. Buzz. Sa sandaling ito, isang kalahating transparent, mahabang buhok na matanda ang lumitaw sa lahat. Wala siyang iba kundi ang spacetime robe. Senior, sino ka? Bakit tayo nakulong dito? Sa sandaling lumitaw ang matanda, ang lahat ay nagsimulang magtanong sa kanya. Hindi ba lahat kayo gusto ng spacetime robe? Sarili mong desisyon ang pumasok. Isang malalim na ngiti ang sumili sa magiliw na mukha ng matanda. Ang spacetime robe. Ilang tao pa rin ang nalilito sa pangalang ito, ngunit ang iba ay agad na naalala ang sikreto ng spacetime robe, ang kanilang mga mukha ay nalilito sa gulat. Whoosh! Iniunat ng matanda ang isang kamay, nagsabog ng pilak na ningning sa spatial na mga bula. Biglang lumitaw ang mga salita at larawan sa bula. Ang isang tao ay sumigaw sa alarma. Ang natitira sa lalong madaling panahon ay natanto na ang kanilang sariling mga bula ay natatakpan ng hindi mabilang na mga salita at isang simpleng larawan. Ito ay isang kasanayan sa pakikipaglaban. Ang pagkabigla ay lumitaw sa mga mata ni Zhao Fang. Habang inilibot niya ang kanyang mga mata sa paligid, napagtanto niya na, habang nakikita niya ang kasanayan sa pakikipaglaban sa kanyang sariling spatial bubble, hindi niya makita ang mga kasanayan sa pakikipaglaban sa iba pang mga bula. Bibigyan kita ng 3 araw. Intindihin ang pamamaraan sa iyong dimensyon at gamitin ito upang basagin ang spatial na bula na nakakulong sa iyo. Kung hindi mo masira ang spatial bubble pagkatapos ng 3 araw, ikaw ay madi-disqualify. Pinagmasdan ng matanda sa kawalan ang karamihan ng tao na may naghihintay na tingin. Ito ay isang pagsubok. Marami sa grupo ang agad na naunawaan ang intensyon ng matanda. Ang spacetime robe ay malamang na pumipili ng angkop na master. Sa karagdagan, ang mga unang masira ang spatial bubble ay makakatanggap ng kaunting mga biyaya. Nakangiting dagdag ng matanda. Isang biyaya. Dahil nasa sabik ang mga eksperto, agad na naunawaan ng mga eksperto ang kasanayan sa pakikipaglaban sa kanila, bawat isa ay umaasa na sila ang unang makakabasag ng kanilang bula. Mabuti rin ang paghahambing ng lakas ng pag-unawa. Napangiti ang mga labi ni Zhao Fang. Hindi niya alam kung gaano kahusay sa pag-unawa ang mga henyo na ito ng Ancient Desolate Realm of Gods, ngunit hindi inakala ni Zhao Fang na siya ay napakalayo. Swish! Swish! Si Zhao Fang ay nag-activate ng God Spiritual Eye para kopyahin ang combat skill sa kanyang spatial bubble. Spacetime Combat Skill. Heaven Engulfing Palm, middle tier na divine skill. Nanlamig ang ekspresyon ni Zhao Fang. Hindi niya inaasahan na ang kasanayang ito sa pakikipaglaban ay magiging uri ng spacetime. Napakahirap na maunawaan ang space intent. Ang pagdaragdag ng mas mataas na antas ng time intent ay naging napakahirap ng gawain. Bukod dito, ang pamamaraan ay isang middle tier na divine technique na kailangang maunawaan sa loob lamang ng 3 araw. Little Black, anong klaseng combat skill ang tinitingnan mo?
Tanong ni Zhao Fang, may napagtanto. Isang space-time type technique. Diretsyong sagot ng Black Destruction Serpent Dragon. Tulad ng inaasahan. Napabuntong hininga si Zhao Fang sa pagtataka. Ang lahat ay malamang na nahaharap sa isang space-time na kasanayan sa labanan. Ito ay tila patas, ngunit ang mga tao ng space-time Sacred Land ay may likas na kalamangan, lalo na ang mga nagtataglay ng Eye of Space-Time. Ngunit ang hindi alam ni Zhao Fang ay ang karamihan sa mga may Eye of Space-Time ay maaari lamang gumamit ng Space Intent. Kahit na nahihirapan silang kontrolin ang Time Intent. Kalimutan mo na, hayaan mo muna akong intindihin ito. Kinaladkad na si Zhao Fang sa dimensyong ito, inalis ang anumang pagkakataong magkaroon siya ng anumang iba pang kayamanan. Buzz. Biz. Sa pamamagitan ng pag-activate ng God's Spiritual Eye, agad na pinalakas ni Zhao Fang ang kanyang bilis ng pag-iisip at kakayahan sa pag-unawa. Ang mismong God's Spiritual Eye ni Zhao Fang ay nagtataglay ng mga special na kakayahan. Mabilis na naunawaan ni Zhao Fang ang Heaven Engulfing Palm mula sa isang special na aspeto. Ito ay isang hanay ng mga simpleng pamamaraan ng palad, ngunit tila naglalaman ito ng napakalalim na mga konsepto. Sa pamamagitan ng paggamit nito kasama ng Space Intent at Time Intent, maaaring magpakita ang isa ng positibong nakakatakot na kapangyarihan. Ang kompletong pag-unawa ay gagawing maihahambing ang pamamaraan sa isang ordinaryong high-tier na divine technique. Ang larawang ito. Inilipat ni Zhao Fang ang kanyang tingin sa larawan sa tabi ng mga salita. Nang ang mga mata ni Zhao Fang ay nakatuon dito, kung ano ang isang simpleng larawan ay biglang nagsimulang magbago. Sa malawak na mundo sa larawan ay isang maputi ang buhok. Ang matandang ito ay gumaganap ng Heaven Engulfing Palm. Whoosh! Sa pag-usad ng mabagal na palad na iyon, bigla itong binalot ng makamundong panggigipit na hindi pinansin ang kalawakan at naging dahilan ng pagbagal ng oras. Tila lahat ng bagay sa mundo ay pinigilan sa ilalim ng palad na ito. Ang kamalayan ni Zhao Fang ay nahuhulog sa larawan at naramdamang naroon siya habang ginagawa ng matanda ang palm technique na ito. Nakakamangha. Bulalas ni Zhao Fang. Sa pagmamasid, hindi lamang pinalalim ni Zhao Fang ang kanyang pangunawa sa Heaven Engulfing Palm, kundi pati na rin sa Space Intent. Si Zhao Fang ay nagsisimula pang ang malabo na maunawaan ang pagkakaroon ng Time Intent. Nagtataka ako kung ang pagtingin sa larawang ito gamit ang God's Spiritual Eye ay magbabago ng anuman. Isang nag-iisip na tingin ang lumitaw sa mukha ni Zhao Fang. Sa pag-unawa sa mga kasanayan sa pakikipaglaban sa space-time, ang mga bihasa sa Space Intent, tulad ng mga miyembro ng Space-Time Sacred Land, ay may kalamangan. Para sa kadahilanang ito, kinailangan ni Zhao Fang na pahalagahan ang bawat segundo at gamitin ang bawat paraan na magagamit niya upang maunawaan ang Heaven Engulfing Palm at basagin ang spatial bubble na ito. Focus. Ginamit ni Zhao Fang ang kakayahan ng God's Spiritual Eye upang tingnan ang simpleng larawan. Swish. Bumaon ang isip ni Zhao Fang sa larawan. Whoosh. Whoosh. Umihip ang malalakas na unos sa malawak na mundo, at ang matandang lalaki ay nakatayo ng tuwid at matangkad tulad ng isang sinaunang puno na nalampasan ang mga pagsubok ng panahon. Whoosh! Biglang ginamit ng matanda ang Heaven Engulfing Palm. Sa sandaling ito, si Zhao Fang ay tila naging kalaban ng matanda, at lubos niyang nararamdaman ang space-time intent sa palad ng matanda. Habang tinutulak siya ng palad, naramdaman ni Zhao Fang na ang buong mundo ay nagiging isang palad. Wala na siyang matatakbuhan, at parang nasasakal siya. Boom! Dumaan ang palad sa katawan ni Zhao Fang. Mas maganda pa ang epekto sa God Eye Dimension. Tuwang-tuwa si Zhao Fang. Tulad nito, si Zhao Fang ay magiging mas mahusay sa pag-unawa sa diskarteng ito kaysa sa kanyang mga katunggali. Whoosh! Whoosh! Si Zhao Fang ay tila nagsasanay ng palm technique sa tabi mismo ng matanda. Boom! Bang! Thump! Sa sandaling ito, ilang tao na ang sumusubok na basagin ang kanilang spatial bubble. Kung tutusin, sinabi ng matanda na ang unang nakabasag ng kanilang spatial bubble ay makakatanggap ng biyaya. Masyadong matibay. Isang dalubhasa sa Spacetime Sacred Land ay bamulong sa gulat. Kaunti lang ang naintindihan niya sa pamamaraang ito bago sinubukang basagin ang kanyang bula, ngunit ang spatial na bula ay nanginginig lang ng kaunti. Gayunpaman, kung gumamit siya ng anumang iba pang pag-atake,
ang spatial bubble ay tila mas hindi magagapi. Sobrang hirap. Bumantong hininga ang isang quasi-god, lumulubog ang kanyang puso. Isang space-time technique, at isa sa middle tier na divine level. Ito ay sadyang napakalalim, at wala siyang ideya kung saan magsisimula. Sa isa pang bula, may ngiti sa mukha ang Black Destruction Serpent Dragon. Kung makukuha ko ang space-time robe, maaari kong talakayin ang mga kondisyon kay Master. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay bihasa sa isang malawak na hanay ng mga diskarte, at ang dating antas ng paglilinang nito ay napakataas. Ang kakayahan nitong gumamit ng space intent ay naka-recover din sa level 2. Napakalalim ng space-time na kasanayan sa harap nito, ngunit tiyak na mas mabilis nitong mauunawaan ang kasanayan kaysa sa iba. Boom! Bang! Thump! Sa dimensyon, ang mga tao ay patuloy na umaatake sa mga spatial na bula, ngunit lahat sila ay nakatagpo ng kabiguan. Sa ikalawang araw, nagtagumpay ang quasi-god Kung Yuan ng Spacetime Sacred Land at isang rank 4 true god na basagin ang kanilang mga spatial bubble. Maaari kang dumaan sa pinto ngayon. Nakangiting sabi ng elder sa void. Swoosh! Swoosh! Dumiretso ang katawan ng dalawang tao sa napakalaking silver gate at naglaho. Anong uri ng biyaya ang nasa likod ng pintong iyon? Maraming tao ang nagugutom na malaman, ngunit hindi nila masira ang kanilang mga bula. Senior, medyo hindi patas ito. Ngayon pa lang ay nagkaroon na ng malalim na pag-unawa ang dalawang iyon sa space intent, at mayroon pa silang eye of space-time. Agad na sabi ng isang kabataan. Ang katigasan ng spatial bubble ay nakabatay sa antas ng paglilinang ng nakakulong at antas ng space-time intent, kaya ang bawat isa sa inyo ay nahaharap sa parehong antas ng kahirapan. Ang eye of space-time ay minana mula sa bloodline ng isang tao, kaya ito ay isang uri ng natural na endowment. Walang pakialam na sabi ng matanda sa kawalan. Malinaw na hindi siya nasisiyahan sa mga pamumuna ng kabataang ito. Si Zhao Feng ay nanatiling nakalubog sa God Eye Dimension. Unang kinopya ni Zhao Feng ang bawat galaw ng matanda sa paggamit ng Heaven Engulfing Palm. Hindi nagtagal bago niya nahawakan ang anyo nito. Pagkatapos, tumayo si Zhao Feng sa tapat ng matanda, na naging kalaban niya sa mga palm technique. Kahit na ang pagkakaiba sa kapangyarihan ay kasing laki ng agwat sa pagitan ng langit at lupa, mabilis na naunawaan ni Zhao Feng ang pamamaraan. Sa hindi sinasadya, nagawa ni Zhao Feng na maabot ang level 1 sa space intent. Whoosh! Bumalik ang isip ni Zhao Feng sa kanyang katawan. Bagamat gusto pa rin niyang patuloy na matutunan ang Heaven Engulfing Palm, kailangan muna niyang sirain ang spatial bubble at tingnan kung ano ang nasa likod ng napakalaking pintong pilak. Marahil ay marami pang pagkakataon ang naghihintay sa kanya doon. Boom! Bang! Thump! Sa sandaling ito, ang Black Destruction Serpent Dragon ay gumamit ng napakahusay na claw technique na bumasag sa spatial bubble. Sino yan? Nagawa niyang basagin ang bula. Nagulat ang ilang tao. 4 na tao ang nagtagumpay bago siya, ngunit lahat sila ay miyembro ng Spacetime Sacred Land. Sa sandaling ito, ang lalaking ito na may itim na sukat ay ang tanging tao na hindi kabilang sa Spacetime Sacred Land upang buksan ang spatial bubble. Malapit na ring subukan ni Master. Naghahanda ang Black Destruction Serpent Dragon na dumaan sa Silver Door nang bigla itong huminto. Ito ay umasa sa kanyang mahusay na kaalaman at karanasan upang mabilis na maunawaan ang spacetime na kasanayan sa pakikipaglaban. Hindi ito naniniwala na si Zhao Feng ay maihahambing sa kanyang sarili sa mga aspetong iyon, kaya kumpiyansa itong mabibigo si Zhao Feng. Whoosh! Huminga ng malalim si Zhao Feng, nakatutok ang kanyang mga mata habang nagsimulang kumalat sa kanyang paligid ang isang hindi nakikitang aura. Boom! Ginalaw ni Zhao Feng ang kanyang magkabilang braso, at ang mga kamangha-manghang spatial ripples ay nabuo sa pagitan ng kanyang mga palad. Habang nagtutulak pasulong ang kanyang mga palad, isang tila mabagal at napakalaking palad ang natunaw sa kawalan. Sa susunod na sandali, ang imahe ng palad ay sumabog laban sa spatial bubble. Buzz! Bizz! Ang spatial bubble ay matinding nanginginig, ngunit hindi ito nabasag. Unang antas ng space intent. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay natigilan. Ito ay nasa tabi ni Zhao Feng sa buong oras na ito, kaya naunawaan nito na,
Kahit na magagamit ni Zhao Feng ang mga special na kakayahan sa pamamagitan ng kanyang eye bloodline, hindi pa rin niya naabot ang level 1 space intent. Mukhang naunawaan ng taong iyon ang asensya ng kanyang space-time technique. Isang rank 4 true god ng space-time sacred land ang tumingin kay Zhao Feng at tumango bilang pagsang-ayon. Maliban sa mga tao ng space-time sacred land, lahat ng tao dito ay mahalagang nakikipag-ugnayan sa isang space-time na kasanayan sa pakikipaglaban sa unang pagkakataon. Ang space intent sa palad ni Zhao Feng kanina ay hindi malakas, ngunit naunawaan niya ang asensya ng paglipat. Bang! Matapos ipadala ang isang palad, nagpadala si Zhao Feng ng pangalawa, pangatlo. 7 palad sa kabuuan ang bumagsak sa bula. Biz! Lalong tumindi ang panginginig ng spatial bubble. Clash! Ang spatial bubble ay biglang nabasag. Tagumpay! Napaawang ang bibig ng Black Destruction Serpent Dragon. Talagang nagtagumpay si Zhao Feng na basagin ang spatial bubble. Nabuhay ito ng hindi mabilang na taon, at ang orihinal na antas ng paglilinang nito ay napakataas at malalim, ngunit nabasag lamang nito ang spatial bubble ng ilang sandali bago si Zhao Feng.